Narito na po ang inyong hinihintay. Time to know what's in and what's pop. Dito lang sa Hot Stuff mula kay Miss Gianna Llanes. Gianna. Maraming salamat, Ali. Kahit pa marami ng streaming platforms, patuloy ang paggawa ng mga dekalidad na pelikulang Pilipino ng local film producers. Umaasa sila na muli pa rin manunumbalik ang panonood ng mga Pinoy sa mga sinihan. Panoorin niyo po ito. Mahigit 2 taon na simula nang magluwag at magbalik normal na ang buhay at pamumuhay ng bawat Pilipino sa global pandemic. Marami na din ang nasa entertainment industry ang muling nabuhay at bumalik sa dating operasyon nito. Isa nga dito ang mga sinehan sa bansa. Marami na sa kanila ang muling nagbukas at nag-operate. Ngunit dahil na rin sa pamamayagpag ng streaming platforms at pagiging accessible nito, marami sa mga Pilipino ang hindi nagbabalik sinehan at sa kani-kanilang gadgets at telebisyon na lang nanonood. Ngunit, ganun pa man, marami pa rin producers at filmmakers ang nakikipagsapalaran sa paggawa ng pelikulang Pilipino. Umaasa sila na muli pa rin manunumbalik ang panunood ng ating mga kababayan sa cinema theaters. Kaya patuloy pa rin sila sa paggawa ng mga pelikulang intended for theater release kahit pa walang kasiguraduhan na panunuorin pa ang mga ito sa sinehan. Bukod dito, naniniwala din sila sa kakayahan at talento ng bawat artistang Pilipino. Siyempre, masaya ako dahil matulungan ko sila ulit dahil hindi naman lahat ng mga artista, mga showbiz industry na kinukuha ng ibang producer. Minsan selected only. So ako, meron akong gagawin na lahat na natutulog o wala ng trabaho sa showbiz industry ay tutulungan ko. Makes me even happier is the larger presence of Filipino artists in other countries these days. How this amazing audience embrace our work. So I think if we continue making better films with proper support, it will become even better. You know, larger. There are super many talented artists in the Philippines and many beautiful stories that the world should see. Ang iba naman ay gumagawa ng pelikula ng kanilang advokasya at gusto lamang na maiparating ang mensahe ng kanilang obra sa maraming Pilipino sa pamamagitan ng pelikula katulad ni J.R. Olinares ng Pinoy Flix sa kanyang upcoming movie na Sagrada Luna. So since Media First po, marami po akong ginagawang mga documentaries patungkol doon sa ahensya. Nakita ako yung mga, sa pag-ikot ko, ang daming mga iba't ibang mga senaryo, no? Lalo na sa Mindanao, sa Surigao, sa Tacloban, everything. So nabuo ko yung konsepto. Naniniwala sila na magbabalik pa ang interes ng maraming pamilyang Pilipino sa panonood ng sine na gaya ng tradisyonal na bonding moment noon ng mga pamilya o magkakaibigan. Kamakailan din, inihain ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. ang Senate Bill No. 28 na naglalayong matulungan makabangon ang industriya ng pelikulang Pilipino. Layunin ng panukalang batas na ito na bigyan ng fiscal incentives sa proprietors, lessees at operators ng mga sinehan. Nakapaloob din daw sa naturang panukala na alisin ang pagpataw ng iba't ibang klase ng national at local taxes sa nabanggit na industriya gaya ng income tax, excise tax, value-added tax at amusement tax. At yan na muna ang Hot Stuff. Balik sa inyo, Alex at Ali. Salamat, Gianna. Susunod.